Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, aking tatalakayin sa inyo ang tungkol sa mga epektibong dulog sa pagtuturo ng bahaging pangnilalaman. Mahalaga ang paggamit ng epektibong dulog sa pagtuturo ng bahaging pangnilalaman upang maging malinaw, makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon, atin itong tatalakayin. Bago tayo magpatuloy, akin munang babasahin sa inyo ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang kahusayan sa pagtuturo ng Filipino gamit ang wikang Filipino at mother tongue at akmang dulog sa pagtuturo at pagkatuto ng o sa wikang Filipino ayon sa kahingian ng matatag curriculum. Nakakapili, nakakalikha at nakakagamit ng kagamitang panturong nakaugat sa lokal na kultura at nakakapili, nakakalikha, nakakagamit ng mga akmang pagdulog sa pagtasa at pagtaya sa pagtuturo at pagkatuto ng o sa wikang Filipino. Ang pagtuturo ng wika sa mga bata ay hindi lang pagbibigay ng maraming gawain sa loob ng classroom. Kailangan ng guro ng tamang kasanayan at intuition para gawing makabuluhan ang aralin. Lalo na sa elementarya, mahalaga ang pagiging malikhain at maingat upang matugunan ang pangangailangan ng mga bata. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang 5 kategorya na may kinalaman sa paglaki at pag-unlad ng mga mag-aaral. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa mga epektibong dulog sa pagtuturo ng bahaging pangnilalaman o sa Ingles ay effective teaching approaches in teaching content areas. Kaya sisimulan natin sa pag-unawa muna sa 5 kategoryang ito. Una ay ang intelektual na pag-unlad. Ayon kay Piaget, ang mga batang hanggang sa huling yugto o bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata ay nasa yugto pa rin ng concrete operations, kaya't naiintindihan nila ang mga bagay batay sa konkretong halimbawa at karanasan, ngunit nahihirapan pa sa mga abstraktong konsepto. Mahalaga na gumamit ng larawan, bagay o aktwal na gawain upang mas maging malinaw ang aralin. So, ito ang intelektual na pag-unlad. Ang mga bata ay mas madaling nakakaunawa kung ang mga paliwanag ay simple at nakabatay sa kanilang karanasan. Kapag gumamit ng teknikal na termino gaya ng simuno at panaguri, maaaring malito sila at mawalan ng interes tungkol sa aralin. Kaya mas mainam na ipaliwanag ang konsepto gamit ang pang-araw-araw na ginagamit na wika ng mga bata. Halimbawa, sa halip na sabihing ang pangungusap ay may simuno at panaguri na bumubuo sa isang diwa, mas mauunawaan ng mga bata kung sasabihin ang pangungusap ay buo kapag may tao o bagay na pinag-uusapan at may ginagawa siya. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at madaling maunawaan ang aralin kahit walang komplikadong salita na ginagamit. Kapag sabay-sabay na binigay ang lahat ng tuntunin o teknikal na bahagi ng aralin, maaaring mahirapan ng mga bata na intindihin at tandaan ang konsepto, kaya't mahalaga na magsimula muna sa pinakapayak na ideya bago unti-unting ipakilala ang mas malalalim na tuntunin. Halimbawa, sa halip na agad sabihin ang pandiwa ay may 3 aspekto, perpektibo, imperpektibo at kontemplatibo, mas simple kung ipapakilala muna ng ganito. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad o nagsasabi ng kilos. Kapag malinaw na sa kanila ang pangunahing ideya, tsaka mo lamang dahan-dahang ipaliwanag ang mga aspekto o punto ng pandiwa. Pangalawa ay tagal ng pagkawili or attention span. Mas maikli ang atensyon ng mga bata kumpara sa matatanda. Gayunman,
kapag ang gawain ay kawili-wili tulad ng panonood ng paborito nilang cartoon sa TV, kaya nilang magtuon ng mas matagal, kaya mahalagang gawing makulay at kaingga-inganyo ang aralin upang mapanatili ang kanilang interes at pagkatuto tungkol sa aralin. Upang makuha agad ang interes ng mga bata, dapat may isip muna tayo ng mga gawaing may agarang kawilihan. Halimbawa, sa larong Bring Me, kapag ang aralin ay tungkol sa geometry, maaari kong sabihin, bring me something that is round. Sa paraang ito, nagiging masigla agad ang mga bata at aktibo sila sa mga aktibidad na ginagawa mo tungkol sa aralin. Bukod dito, mahalaga ring maglahad ng mga makabago at iba't ibang gawain si teacher. Halimbawa, imbes na tradisyonal na pagsusulit, maaari tayong gumamit ng Kahoot o quizzes. Dito mas nagiging masaya ang pagsusulit dahil may puntos at konting kompetisyon tuwing nagsusulit ang mga bata. Kailangan ding gawing buhay ang klase. Huwag matakot na mag-overacting dahil ito ang nagpapanitili sa mga sigla ng mga bata. Halimbawa, kapag natuturo ng kwento, maaari kong gamitin ang iba't ibang boses at kilos para mas maging kapanapanabik ang pagtuturo o pagsasabi ng kwento. At higit sa lahat, dapat tuklasin natin ang kiliti ng mga bata. Gawin itong puhunan para mapanatili ang kanilang interes. Kung mahilig sila sa kanta o sayaw, maaari tayong gumawa ng jingle tungkol sa aralin, gaya ng kanta tungkol sa parts of the body o multiplication table. Isaalang-alang din natin ang pagiging palatanong at likas na kursyonidad ng mga bata upang mapanatili ang kanilang kawilihan tungkol sa aralin o istorya. Halimbawa, maaari tayong magkaroon ng mystery box activity kung saan may nakatagong bagay na may kaugnay or may kaugnayan sa aralin. Hulaan ito ng mga bata sa pamamagitan ng kanilang mga tanong. Sa ganitong paraan, nagiging mas masigla ang klase at napapalawak ang kanilang pag-iisip. Pakilusin ang iba't ibang padamdam or sensory input. Mahalagang pakilusin ang iba't ibang padamdam ng mga bata upang mas maging makabuluhan ang kanilang pagkatuto. Isa sa mga paraan ay ang pagbibigay ng mga gawaing magpapakilos sa kanila, tulad ng role play at mga laro. Halimbawa, maaaring magkaroon ng role play ng palengke kung saan may batang nagbebenta at may bumibili. Sa pamamagitan nito, natututo sila hindi lamang sa konsepto ng pagbibilang ng pera, kundi pati sa aktwal na sitwasyong maaari nilang maranasan tungkol sa totoong buhay. Mahalaga ring gumamit ng iba't ibang kagamitang panturo na makakatulong sa pagpapatibay ng mga natutunang kaisipan. Halimbawa, maaaring gumamit ng flashcards at picture charts sa pagtuturo ng bagong bokabularyo o konsepto ng agham. Tulad ng hayop, halaman o planet. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw at madaling tandaan ng mga bata ang aralin. Susunod, isaalang-alang din natin ang paggamit ng sariling non-verbal language. Halimbawa, maaaring gumamit ng kumpas ng kamay o facial expressions, nakangiti kapag tama ang sagot, at nakakunot-noo naman kapag mali. Sa simpleng paraan na ito, na ipapahayag ang mensahe kahit walang salita at mas nagiging masigla ang interaction sa klase. Nagiging masigla ang mga interaction ng bata at guro sa klase. Mahalagang iparamdam sa mag-aaral na natural lamang ang magkamali sa pagsasalita.
pagbabasa at pagsusulat habang nag-aaral ng wika. Halimbawa, kapag nagkamali ang isang bata sa pagbasa ng salita, maaaring sabihin ng guro, "Okay lang yan, subukan natin ulit," at sabay ituro ang tamang pagbigkas. Sa ganitong paraan, nawawala ang takot ng mga bata at mas lumalakas ang loob nilang matuto. Dapat ding maging mapagpaumanhin si teacher at ibigay ang lahat ng suporta upang magkaroon ng tiwala sa sarili ang bawat mag-aaral. Halimbawa, kapag nahihirapan ng isang bata sa pagsulat ng pangungusap, maaaring umupo ang guro sa tabi niya, bigyan ng clue o guide word at purihin ang kanyang maliit na progreso. Ang simpleng paggabay na ito ay nakakatulong upang maging positibo ang kanyang pananaw sa pagkatuto. Mahalaga ring maglaan ng mas maraming pagkakataon para sa pakikilahok na pasalita mula sa mga mag-aaral, lalo na ang iyong tahimik sa klase. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng tiwala sa sarili at nasusubukan ng iba't ibang gawain sa pag-aaral ng wika. Halimbawa, maaaring magpagawa ng round robin sharing, kung saan bawat mag-aaral kabilang ang mga tahimik ay magsasabi ng tigi-isang salita na may kaugnayan sa paksa gaya ng mga salitang kaugnay sa paaralan. Sa pagtuturo ng wika, dapat iwasan ang paggamit ng mga salitang hindi otentiko at mahirap unawain. Halimbawa, sa halip na agad gumamit ng technical na salita tulad ng photosynthesis, maaari mo nang ipaliwanag ito bilang paggawa ng pagkain ng halaman gamit ang araw. Kapag malinaw na ito, saka ipakilala ang mas technical na termino. Mahalaga ring nakaangkla sa konteksto ang pangangailangang pangwika na mga mag-aaral. Halimbawa, kung ang aralin ay tungkol sa pagbibilang, mas mainam na gumamit ng sitwasyon sa tindahan o palengke. Sa ganitong paraan, nagiging mas makubuluhan at madaling maiugnay ng mga bata ang aralin sa kanilang tunay na karanasan. Mahalagang iwasan ang sobrang paghahati-hati ng wika sa maliit nitong sangkap dahil maaaring mahirapan ng mga bata na makita ang kabuuan nito. Halimbawa, sa halip na hiwa-hiwalay na aralin tungkol sa pagbabaybay, gramatika at pagbabasa, mas mainam na gumamit ng isang kwento. Sa ganitong paraan, sabay na napapractice ng mga bata ang pagbabasa, pagsasalita at pagsusulat. At mas nakikita nila ang wika bilang isang buo at makabuluhang kasangkapan. Ako naman tayo sa mga salik sa matunggumpay na pagkatuto ng wika. Una, ang motibasyon ang nagsisilbing puwersa upang magsikap ang mga mag-aaral na matuto ng wika. Kapag may malinaw siyang layunin o interes, halimbawa nais niya makipag-usap, maglakbay o magtagumpay sa kanyang propesyon, nagiging mas masigasig at mas mabilis ang kanyang pagkatuto. Kaya mahalaga na ang guro ay lumikha ng mga gawain at sitwasyong nagbibigay inspirasyon at konektado sa pangangailangan ng mga bata. Pangalawa, ang guro. Mahalagang salik din ang guro dahil siya ang tagapagpadaloy ng kaalaman. Ang isang guro na may sapat na kasanayan, mahusay na estratehiya at positibong disposisyon ay nakapagbibigay inspirasyon at paggabay sa mga mag-aaral. Pangatlo, mga mag-aaral. Ang mismong kakayahan, kasanayan at disposisyon ng mga mag-aaral ay sahalik sa kanilang pagkatuto. Iba-iba ang kanilang bilis, talino at kasanayan, kaya't nakakaapekto rin ito sa resulta ng kanilang pag-aaral. May mga kanya-kanyang estilo ng pagkatuto ang mga mag-aaral. Mayroong mas natututo sa pakikinig o auditory learners, mayroon namang mas mahusay sa pagbabasa at pagsusulat, reading or writing learners, may natututo sa pamamagitan ng paningin at larawan o visual learners, at mayroon ding mas mabilis matuto sa pamamagitan ng aktibong pakikisalamuha at paggawa o kinesthetic learners. Mahalaga na kilalanin ito ng guro upang may angkop ang paraan ng pagtuturo. Yun lang po at maraming salamat.